Salamat sa Panginoon. Ipakita natin sa anniversary ang pasasalamat sa Panginoon na siya ang tumatawag ng tao, na siya ang nagtatayo ng mga leaders, na siya ang nagbibigay. Actually, hindi na dapat pagplanuhan kasi mga plano natin palpak Kasi pag nagplano ka, andun yung pride mo Andun yung nauuna ka talaga lagi, ikaw ang sikat Kaya ang kalooban ng Diyos talaga, dumarating, and it's very basic talaga na ang communion, ang devotion, you wait. Aalamin mo kung anong kalooban ng Diyos. Kaya sa buhay, kaluluwa ng tao, napaka-importante ng devotion. Hintayin mo siya at siya magbibigay ng plano sa iyo. Siya magbibigay ng wisdom sa iyo. Siya magbibigay ng pamamaraan sa iyo. Wala akong experience gumawa ng libro, pero pumapasok sa isip ko yung mga dapat kong gawin. Dumarating yung inspiration. Tapos parang dumarating dito, ito yung mga isusulat ko. Tapos hinanda ko talaga yung mga materials, and because of that book, nakatulong yon sa pagpapagawa dito. Hindi ko pinlano yun. It is the plan of God. Maraming plano ang tao, pero ang Diyos pa rin ang nasusunod. Kaya ganun din sa pangarap natin, huwag kayong mangarap para sa inyong sarili. Kasi pag nangarap kayo sa inyong sarili, pride yan. Pag may pride, may inggit. Pag may inggit, samaan ng loob. Ayaw niya nun Huwag kayong mangarap sa inyong sarili. Na-experience ko, mangarap ako sa aking sarili, ang dami kong failure. Kaya sabi ko nga sa inyo, nasabi ko na ito sa inyo, marami sa buhay ko ang hindi natupad sa gusto ko. Gusto niya ang nasunod. Lahat gusto niya. Kaya ayoko nang mangarap. Kaya mga kabataan, huwag kayong mangarap sa inyong sarili. Mangarap kayo sa Diyos at siya ang mamangangarap para sa inyo. Idadirect kayo ng para sa inyo. Para sa inyong magiging asawa. Para sa inyong magiging profesyon. Para sa inyong magiging trabaho. Para sa magiging income nyo. Lahat yan. Mangarap kayo sa Panginoon at hayaan niyong mangarap ang Diyos para sa inyo. Para sa inyong maging ministry. Paano kayo gagamitin ng Panginoon? Alam niyo ba yung pagsunod sa Panginoon? Yung mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, you are preparing yourself to the coming of God. Kasi isusulit niya yan Sin, the meaning of sin, hindi yung literal na nagnakaw ka, na nagsinungaling ka, na napak ka. Alam niyo ang sin, ang kasalanan, sabi ng professor namin sa Bible School, sin is you missed the will of God. Yan ang kasalanan. Yan talaga ang pinakamalalim na kahulugan ng kasalanan. Bagamat may mga kautusan siya, yun yung talagang standard. That when you miss upon His standard, sin. Pero may mga bagay siyang gustong gawin sa iyo aside from His law. Tama sa batas, pero hindi yun ang gusto ng Diyos. Kapag tama nga sa mga batas niya, pero hindi gusto ng Diyos, you are opposing the will. You are still sinning. The meaning of sin is you miss. Alam niyo yung miss? Yung panaan, yung kaya yung dart. Now, you have a target. Kapag hindi mo yun natamaan, you miss, you sin. And that's the deeper meaning of sin. Kaya you have to really wait upon His will. Wait upon His guidance. Isa sa mga kinabagsak ni Saul, Haring Saul, pinangunahan niya ang Diyos. Kaya mali yung pangungunahan natin ang Diyos. May mga katuroang ganun Natama to, susunod. Mali yun. Wala sa Bible ng pangungunahan mo ang Diyos. Ang lagi na sa Bible, hintayin mo ang kalooban niya at sumunod ka. Kaya minsan may mga literature na Bible, na mga Christian, mali-mali na rin You better know what is the Bible. Who is God in the Bible? Kaya, now, Solomon, pinag-aralan niya ang lahat ng yan. Ecclesiastes is equivalent to thesis.
thesis, research. Kasi, ang thesis, merong proposal, o yun ba tawag doon, yung title niya? Yung bago ka gumawa, o di kaya pag may ginawa ka, the beginning is your proposal. Halimbawa, ang mga teacher dapat may doctoral, prove mo yan, i-prove mo yan. And then, yung sanaysa, yung pinakagitna, yun yung pinaka-research mo. And the last is important, yung iyong proposition, yung conclusion and recommendation. Kaya yung Ecclesiastes, kung babasahin yung thesis yan, ang Ecclesiastes ay isang research. Ang proposition niya na gusto niyang i-prove, vanity of vanities. Yan ang proposition niya. Walang saysay ang lahat ng bagay dito sa daigdig. Kaya basahin niyo yung Ecclesiastes, ang ganda. Nung binasa ko yan, nakakagaang ng loob. Kasi kapag kayo may mga failures, basahin niyo ang Ecclesiastes, nakaka-lift up. That is a research. Dahil ang genre ng Ecclesiastes ay research. Not story. Not poetry. But a research. And then to prove that, gumawa siya lahat. Mababasa mo roon sa Ecclesiastes, sinubukan ko ang lahat ng masasarap na tikman ko. Babae, 300 ang aking asawa. Karangyaan, ako ang pinakamayamang hari. Kasikatan, ako ang pinakasikat na hari. Pero sinubukan ko rin tikman yung kalokohan, yung foolishness. Nandun yung sinubukan niya. Nagpakaloko siya. Gumawa rin siya siguro ng mga kalokohan, mga kasamaan. Sabi niya, pero baliwala lahat kasi mag-e-end din sa kamatayan. Pero pinakamabuti pa rin gumawa ka ng mabuti kesa sa kalokohan. Alam niyo ang conclusion niya, sa lahat ng to, gusto niya i-prove vanity of vanities. Everything is vanities. Everything is running after a wind. Yung problema nyo yan, isipin nyo, dati pinoproblema ko to, pero ngayon wala pala. Parang ganon. Dati ito yung inaasam-asam ko, yung pala, no, nandyan na. Wala lang. Lahat pala nawawala, sabi niya. Basahin natin yung kanyang conclusion. In a research, what is important is conclusion and recommendation. Kasi yun yung findings. Basahin natin yung findings niya. Sige, Ecclesiastes chapter 12, verses 1 muna. Pero mahaba ito eh. Basahin natin na sabay-sabay. Ito yung kanyang conclusion. Ready? Go! Remember your Creator in the days of your youth, before the days of trouble come, and the years approach when you will say, I find no pleasure in them. Yes. Darating ang panahon talaga, kahit na ilapit sa inyo magandang babae, kahit na ibigay sa inyo ang pinakamasarap na pagkain, kahit na sa inyo bigay ang pinakamalaking sinihan at manood ka na maghapon, hindi mo na ma-enjoy yan. Bago mangyari yun, sabi niya. Ito ang conclusion ko. Pinakamabuti talaga matakot ka sa Diyos. Tuloy natin yung 13 and 14. 13. Now, all has been heard. Ibig sabihin, ito yung sinabi ko sa inyo, kayo ang mga panel ko. Lahat na sinabi ko, lahat ng mga inalam ko, ni-research ko, nasabi ko na sa inyo. Now, all has been heard. Here is the conclusion. In research, talagang hinahanap ano conclusion mo dyan sa findings mo. Of the matter. Ito yung conclusion niya. And this is the very, para bang sinasabi niya, ito talaga yung life. What is life? Sabay-sabay tayo. Ready, go! Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. Kung duty, bakit maraming wala? Kung duty, bakit marami na sa sinihan ngayon? Kung duty, bakit yung iba tulog pa? Kasi hindi nila alam yung research ni Solomon.
Okay, and the recommendation. Okay, ito yung conclusion niya. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. Kaya kung mayroong mga tinatago kayong mga lihim, ibubunyag din yan. Huwag kayo maglilihim ng mga kasamaan. Ibubunyag at bububunyag din yan. Malalaman din yan. Kaya maganda yung open ka eh. Honest ka eh. No? Kaya mga mahiling mag-con, mandaya, bubunyag din yan na sila pala yung mga con lang. Maganda yung open ka. Open kayo sa iyong asawa. Kaya lagi, nasabi ko na, open ako kay Malen. Alam niya ang buhay ko. Alam niya ang plano ko. Alam niya nangyari sa eskwelahan. Alam niya yung mga niligawan ko sa school na hindi natuloy. Nikwento ko yan. Kaya minsan tinanong ko, ewan ko lang si Malen, kung meron siyang nililihim sa akin. Meron nga, nabunyag na rin. Hindi ko na sasabihin. Na open din. Tatakot siya sa akin. Hindi naman yung hindi naman about it's another thing. Lahat gayon ng mga ginagawa niya, sinasabi niya na open na siya sa akin. Okay. Kaya maging open kayo sa inyong asawa, maging open kayo sa inyong kaibigan, maging open kayo sa church, mabuhay kayo ng tiwasay. Kasi once na may tinatago kayo, mabubunyag at mabubunyag yan. Kaya sinabi rito, even the hidden things. And we are preparing to the coming of God. Ayaw nyo sa gusto, sinabi rito, mag-a-account kayo. Lahat yan isusulit nyo. At ang tunay na buhay talaga ng tao ay sa walang hanggan. Yan ang buhay talaga natin. Naghihintay ang walang hanggan. Naghihintay ang Diyos sa atin. God is a God of relationship. Ito lagi kong sinasabi sa kasal. Kasi ang kasal, mga last ministry na yan eh. Binaliwalayan nila yung kasal, akala na tradisyon, kultura. Pero alam nyo ba, ang kasal ay napakalagang bagay. Yan ang pangalawang relasyong tinatag niya. Ang unang relasyon, of course, ito na sabi ko na sa inyo, ulitin ko lang. Kasi ang relasyon talagang mananatili, yung relasyon natin sa Diyos, walang hanggan. Ang unang relasyon talagang tinatag ng Diyos, ang relasyon natin sa Diyos. Let us make man in our own image. Ang ibig sabihin nun, magkakaroon ng relasyon ang Diyos sa tao at tao sa Diyos. That is the first relationship He built. Ang relasyon ng Diyos sa tao at ang ating relasyon sa Diyos. At yan ang mananatili magpakailanman. Ang pangalawang relasyon ay ang pag-aasawa. Kasi mula sa kanila, gagawa siya ng panibagong buhay. Nandun ang kaya nga sabi ko nga, ang dahilan kung bakit ginagawang isa ang dalawang kaluluwa, kasi sasama na siya sa kanila at gagawa siya ng bagong buhay. Yan ang paraan ng Diyos para magparami. Lahat ng mga nilalang, may buhay o wala, ginawa sa kanyang salita at sila'y marami na ayon sa kanilang uri. Pero ang tao hindi. Kailangan mag-iibigan because God is love. Kaya may sumpaan. Yun din ang pinakasentro ng kasal, yung sumpaan. Kailangan may sumpaan, may hayagan sila ng pag-ibig sa isa't isa. Ito'y nababase sa pag-ibig, hindi sa laman, hindi sa tukso, hindi sa pangangailangan. It should be based on love. Wala nang iba. Kaya nga may vow. At sinasabi ko, alam niyo, unang kaganapan na nangyari, pagkatapos bigay sa atin ang lahat ng pangailangan natin, kasal. Kasal yun. May vow. Nung sinabi ni Adam kay Eva, hindi yun expression lang na mabasa nyo. Hindi. Vow yun sa harap ng Diyos. Ikaw ang aking laman, ang aking laman, buto ng aking buto. That was the first vow. And that was the first wedding. Garden wedding yun. Garden wedding yun. Oh. At ginawa ng lalaki yun sa babae, sa harap ng Diyos. It's more than I love you. Masigit yun sa mahal kita, poprotektahan kita, ako ay iyo, ikaw ay akin, iisa tayo. Yun yung ibig sabihin na mahal, ikaw ang laman ng aking laman, buto ng aking buto. Kasi ang Diyos sasama sa kanila upang gumawa ng himala. Kaya ang pag-asawa, lagi kong ine-emphasize to, binaliwala ng marami. Ito ay banal kasi nasa inyo ang Diyos gagawa uli ng sanggol. Buhay.
Basta gagawa uli ng pamilya. Nandun ang Diyos, banal yan. Kaya importante ang kasal. Yun ang pangalawang relasyon. Pangatlong relasyon ay yung sinabi niyang humayo kayo at magpakarami. Yun yung pamilya. Relasyon ng magulang sa anak, anak sa magulang, magkakapatid, lahat na yun. Pinsan, lahat na yun. Third relationship. Ang unang relasyon na binuo sa atin, sabi ko, ang kasal ay pangalawang yugto ng ating buhay. Pangalawa yan. Ang unang yugto nung pinanganak ka. Makikita mo yung relasyon sa mga pamilya mo, kapatid mo. Pangalawang relasyon. Pangalawang yugto to gagawa siya ng relasyon ng pag-aasawa. Pangatlong yugto ay yung kamatayan natin. Kasi yun yung importante din. The last is yun din. Kasi it will be our everlasting relationship with God. Nandun pa rin yung tatlong relasyon. Nung pinanganak ka, yung pamilya mo, kamag-anak mo, nag-asawa ka, at makakasama mo ng walang hanggang buhay, ang original ng plan ng Panginoon, gawa tayo ng tao na kawangis natin. Yun yung everlasting relationship. Kaya ang kasal nasa gitna. It is the second episode of your life. Napaka-importante. Kaya alam nyo, unang nasasaktan kapag nasisira ang relationship, unang nasasaktan, hindi ang mga anak, hindi ang mag-asawa. Ang unang nasasaktan ay ang Diyos. Nasasaktan siya. Kaya mga divorce na yan, nasasaktan siya. Kaya lang sa Bible, sinabi kasi, ang titigas ng ulo nyo. Kaya inalaw ng Diyos, ang titigas ng ulo nyo. Meaning, bagay, magaang pa yun. Kasi talagang pinakamasakit sa Panginoon nung namatay siya sa krus. Yun naman, para ma-preserve ang ating relationship sa Diyos. Kaya sa lalaki, lagi ko ina-advise, di bali nang ikaw magmukhang mali, ma-preserve lang ang iyong relationship. Kayahin mo si Jesus. Di bali na siya ang pinagbintangan, di bali na siya ang mamatay, ang sinaktan, ma-preserve lang ang ating relationship sa Diyos, yung original relationship. Pangalawa, sa lalaki, sa babae, sinasabi ko yun, gayahin niyo ang Panginoong Jesus. Di bali na ikaw magmukhang mali, talunan, ma-preserve lang ang inyong relationship. Ganon din sa babae. Di bali na ikaw magmukhang martir, ma-preserve lang ang inyong relationship. Because God is a God of relationship. Nasasaktan siya sa relasyon na nasisira. Maging sa magkakaibigan, sa magkakapatid, nasasaktan siya kapag nasisira ang relationship. Relationship is very sacred in the eyes of God kasi nilalang niya yan. Kaya yung mga makasarili na inuuna sarili, nasira ang relationship, nasasaktan siya doon. Kasi God is a God of relationship. Maging sa church, nag-aaway-away dahil sa pera, nasasaktan siya doon. Ilan yung church na pinagdaanan ko, nagkakahiwa-hiwalay dahil sa pera. Dahil lamang sa kwarto, nasasaktan siya. Ibigay mo na yan, basta't ma-preserve lang ang relationship. Ang unang nasasaktan talaga, kapag nasisirang relationship, ay ang Diyos. Siya nagtatag nun, siya bumuo nun, tapos sisirain nyo lang. We better like Jesus Christ. Kahit na siya ang saktan, mamatay, ma-preserve lang. Preserve niya yung relationship natin sa Diyos. So sabi dito, prepare yourself. Kasi lahat yan isusulit nyo sa Diyos. Living with God, living according to His will is a preparation to His second coming and to our death. There are two inevitables. Dalawa ang inevitable. So, yung mga English teacher, what do you mean by inevitable? Pakibuksan mga inevitable. Ayan. I-N-E-V-I-T-A-B-L-E. What is the meaning of inevitable? And the pronunciation is hindi yan inevitable, inevitable. Ang emphasis ay sa first stress. First syllable. Inevitable. Di ba? Tama, no? Inevitable. Ang ibig sabihin, ano?
Inevitable. Ang ibig sabihin niyan, sa ayaw nyo't gusto, mangyayari yan. Sa ayaw nyo't gusto, mangyayari yan. Actually, may mga bagay na akala mo mangyari pero hindi inevitable. Hindi inevitable ang gagraduate ka. Hindi inevitable ang makakapasa ka. Hindi inevitable kung magkakaasawa ka. Hindi inevitable. Hindi inevitable kung kayo magkakatuluyan. Hindi inevitable kung mabubuhay ka ng 90 anyos. Kaya hinihiling yan. Ang buhay hinihingi. Inevitable ang mabuhay ka. Inevitable yan. Hindi talaga sure kung mabuhay ka ng 60, 50. Inevitable yan. Lahat yan inevitable. Hindi yan inevitable. There are two things na inevitable. Mamamatay tayo at darating si Jesus. Yan ang inevitable. So death, in both of that case, ang pinaka-dahilan niyan is you will see God face to face. Ang pinaka-dahilan niyan is you will account your life to the Lord. Nabasa niyo, di ba? Sa inyo sa gusto talaga, sa inyo sa gusto, you will account your life with God according to the research of Solomon. So, what are the things we have to do? Prepare your heart for God. Nawa, ihanda niyo lagi ang inyong puso. How to prepare your heart to God? Ito ang pinaka-importante kautusan. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Yung bang may plano ka, kinukonsulta mo sa Panginoon? Meron kang pangarap, ito ba'y pangarap para sa Panginoon o para sa iyong sarili lamang? Yung motive mo ba ay tama o gusto mo lang maging sikat? O motive mo lang na makakuha ka ng string atat sa iyong kaibigan? Test your motive. Test your plan. Your heart must be always right with God. Kaya nga minsan may mga ginagawa tayo tama sa law, pero you miss the will of God. Missed kasalanan pa rin yun. At yung mga decide mo, yung mga pangarap, kaya nga sabi ko nga sa inyo, huwag kayong mangarap hanggat maaari para sa inyong sarili. Huwag. Na gusto mong maging cum laude, at may manya cum laude tayo. Para magkaroon lang ng mark, huwag niyo sabihin sa sarili niyo, I want to make a mark in my school. Huwag yun. Kaya siguro, Micaela, nagkahindahilo-hilo ka dun sa lagro, no? Kasi hindi kalooban ng Diyos yun. Tinatawag ka ng Panginoon para sa gawain. Ha? Naawa naman ako kasi talagang question and answer, natulala siyang ganun, no? Yung pala, nahihilo na. Kasi ito ang plano niya, I will make a mark sa lagro. Di kalooban pala ng Diyos yun, para sa iyo sarili lang pala yun Kaya yun. Di ba, okay na anak, tip ka naman Kasama ka dun sa mga line. Na-experience ko rin yun. Hindi niya ako pinatupad sa pangarap ko. Marami. Ayoko nasabi ko na yung iba, no? Kaya, okay mangarap para sa inyong sarili. Kasi may pride yan. And pride, nagpuproduce ng inggit. Ang inggit, nagpuproduce ng samaan ng loob. Gusto niya, ang pangarap nyo ay para sa Panginoon. Nung sinabi ko na gusto ko maging cum laude, it's not for me. Cum laude din po ako, tulad ng anak ko. Kaya lang, cum lang, hindi manya. Pero, ayan But not to mark sa aking eskwelahan. Alam niyo ang purpose ko, kaya pinag-igihan ko pag-aaral ko. And I was targeting cum laude. Hindi para maging sikat ako. Ayoko. Hindi naman talaga yun ang purpose ko. Kasi gagraduate ako sa Zamboanga City, which is unknown school. Zamboanga AE Colleges, di pa siya university. You see? Hindi yun para sa aking sarili. Para sa aking dapat mangyari na. Sa aking buhay, hindi para sa aking sarili.
Pagbalik ko dito at makitang simple lang aking grades, may 2 pa, may 3 pa, tapos galing ka pa sa Zamboanga City. Ang mga katapat ko, mga galing ng mga sikat na eskwelahan dito, yun talaga purpose ko, kaya nag-cum laude ako. Eh ngayon, kahit na siya tiga Santo Tomas, kahit na siya tiga gumraduate ng UP, eh ako naman, cum laude. Oh, ang ganda ng record mo, puga nun, dire-diretso, 1. Nakaka-impress. Oo, ang purpose ko lang doon, para pagdating ko dito, siguradong may trabaho ako. Huwag kayong mangarap para sa inyong sarili. Mangarap kayo para sa Panginoon. And God gave it. And that is example. Kasi pangarap nyo para sa inyong sarili, puro kayabangan nyo, na ipoprostrate kayo ng Panginoon, lalo na pag tinatawag kayo ng Panginoon. Kasi the servant of God must be humble. The servant of God, ito rin, gusto kong idagdag to, yung teaching na identity, himayin natin. Kapag ang in-emphasize mo ay ikaw, yung identity mo, nagkakaroon din ng pride yan. Para bang ang identity mo as a son of God, meron kang anting-anting. Lahat ng pabor nasa iyo. Yun ang danger. Hindi ko naman sinasabing mali. Talaga namang identity na natin is uplifted. We are more than we are above any creation. Pero kung yan lagi ang pinangahawakan mo, nagkakaroon ka ng pride. Nagkakaroon ka ng self-confidence. Nagkakaroon ka ng yung bang, parang ginagawa mong anting-anting ang iyong pananampalataya. Hindi naman mali yun, pero there is a danger always thinking of your identity. Our identity talaga, baligtad, we are nothing without God. Iba kasi puro identity, kaya ang yayabang, parang anting-anting ang kanilang pagpe-pray. Our real identity, we are nothing. Being son of God is a privilege. Privilege, not right. Privilege. Iba yung privilege sa right. Yung right talaga, kahit anong mangyari, iyo yan. Pero ang privilege, pwedeng mawala. Binigay lang. Kaya being a son of God, kaya nga in John 1:12, sila'y pinagkalooban ng karapatan, pinagkaloob lang. So privilege, not yung right. Pag right kasi, nasa yun na, nasa character mo, or it is nung pinanganak ka pa, o yung nasa nature mo, that is right. Pero a privilege is only granted, na pwedeng ibigay, pwedeng bawiin. Kaya ang true identity natin is, we are nothing without God. Ang lagi nating isipin, who God is in our life. Kaya minsan, identity, may mali din dyan eh. Yun na yung lumalabas yung mga turo na mangunguna ka dahil ikaw ay anak ng Diyos, susunod ang Panginoon. Mali yun. Always be humble because the nature of God is humble. And whatever character na hindi ng character ng Diyos, kasalanan. Kaya minsan, kapag anumang katuruan na nagpo-produce ng pride, mali na yun. Ang maganda talagang isipin nyo, ang tunay na identity natin, we are nothing without God. And who is God in your life? Kasi kapag yan lagi iniisip mo lagi, manguna ang Diyos. Anong kalooban ng Diyos? Ano ang pagagawa sa iyo ng Diyos? Sa kabilang dako, kapag identity mo laging sarili, nagiging self-centered na yung always identity, who are you? Mali na yun, nagkakaroon ng slight defect. The real identity of man is, we are nothing without God. Kaya ang sentro, ang Diyos pa rin. Kaya sa pag-prepare ng Panginoon, prepare your heart for God. Be humble. Follow Him. Listen to Him. Wait upon Him.
Si King David, ang example niya, kahit na siya ay kilalang mandirigma, mahusay na strategist, ang lagi niyang sinasabi, basahin niyo ang Psalms, ang Bible, lagi niyang sinasabi, Lord, kalooban niyo ba na susugod ako? Pero ano yan? Mahusay na mandirigma yan. Hindi, sikat akong mandirigma, manguna na tayo, at tutulungan tayo ng Diyos. Hindi ganun si David. Kaya David is a man right after God's heart. Kasi yung gusto ng Diyos sa buhay ng tao na kay David, nakita niya kay David. Itong gusto ko sa tao. Kahit na siya ay full of energy, full of skill, full of talent, hindi siya tumitingin doon. Ang identity niya, ang tinitignan niya kung sino ang Diyos sa buhay niya. Kaya lagi niyang sinasabi, Lord, ako ba'y susugod or hindi? Kahit kayang-kaya niya na, susugod ba ako o hindi? And God will direct him how to fight. How is your heart? Are you preparing your heart to God? Before He comes, before na makita natin ang Panginoon Diyos. So these are the two inevitables, your death and the second coming. Yung second coming, yung rapture. Kasi hindi naman siya darating unless kunin muna niya ang mga anak ng Diyos dito. And that is inevitable. Sige. Ano nyo nga, i-pronounce nyo nga, inevitable. Ayan. Nagkaroon pa tayo ng English class tuloy. Your plan, God is there. Dapat lahat ng plano nyo, ang Diyos talaga ang sinisentro natin. Your motive, yung motive i-wait nyo kung ito'y kalooban ng Diyos, kung ito'y matutuwa ang Diyos, kung ito'y nakakalugod sa Panginoon Diyos. Kahit tama, pero hindi naman nalulugod siya. Example. The Word of God is, it's better, mas mabuti na, yung bang susupilin mo yung nagkasala, it's better to rebuke a person than hidden love. Tama naman, biblical. Alam mo, it's better to rebuke than hidden love. Pero ang ginawa, sinaktan, kung anong pinagsasabi ng mga ginawa, na-experience ko yun, na hindi naman totoo. Sinabi lahat ng aking ginawa na hindi naman totoo. And then at the end, it's better to rebuke than hidden love. Pero, sinaktan niya na ang puso ko. Kalooban ba ng Diyos na manakit ka ng puso? Tapos i-quote mo, it's better to rebuke than hidden love? In-express mo lang yung galit mo, hindi love yun. In-express mo yung sama ng loob mo sa tao, hindi love yun. Yun ang sinasabi ko, may tama, pero hindi gusto ng Diyos. I-rebuke mo ang isang tao, pero wag mo siyang sasaktan, pupunitin ang kanyang puso. Pagsabihan mo siya with love pa rin. Na-experience ko yun. Sa isang sulat, ang dami-daming sinabi, sinaktan ako, dinurog ang puso ko, isang linggo akong tulala, na hindi naman talaga totoo. And then at the end, nag-quote, it's better to rebuke than hidden love. Kung mahal niya ako, hindi niya dapat sinabi yon. Kung mahal niya ako, dapat nag-imbestiga muna siya. Kung mahal niya ako, hindi niya sinaktan ako sa sulat. Mali. Mali yun. So, how is your heart? Is it really for God? Is it really preparing for God? Or you are living according to your desire, to your feeling, to your emotion? In preparing your life to God, you live according, your heart must be always aligned with God. Prepare your life for eternity. I-prepare nyo ang inyong buhay na pangwalang hanggan. Lahat ng ginagawa natin dito ay nagbabound sa walang hanggan. Kung anong pinumuhay natin dito, alam nyo ba, magiging buhay nyo rin sa langit. Piniprepare kayo rito. Okay. So, align your character with Jesus Christ. You better, kaya nga basahin yung buhay ni Kristo. Basahin yung mga salita niya. Prioritize your relationship, not your interest. Yun, nasambit ko na. Isa sa mga bagay sa buhay natin, prioritize yung relationship nyo bilang magkakapatid, bilang iglesia, bilang mga magulang, kaysa sa inyong gusto, sa inyong interest. Kaya ako sa mga anak ko,
pinaprioritize ko kung ano yung damdamin nila. Kung gusto nila yon, tulad kay Benedict, no? At totoo, hindi ko type si Benedict dahil nakita ko kung paano hindi sumunod kay Ate Belen. Pero gusto ni Mike sige, okay lang. Yan ang damdamin. Hindi ko naman damdamin yan damdamin nyo. Kasi, yung relationship namin ni Micah, pinahalagahan ko. Ayaw kong mawala ang relasyon namin na yung mabago. Dahil lamang sa ini-impose ko, minsan nagagalit ang anak sa magulang dahil sa mga ini-impose nila ang gusto nila sa kanilang anak. Yes. Pahalagahan niyo pa rin ang inyong relasyon sa isa't isa. Di ba, hindi makabayad ng utang, kaibigan mo, okay lang, basta't magkaibigan pa rin kayo. Dahil lang sa pera, sinira mo relationship, pahalagahan nyo ang relasyon bago ang mga bagay-bagay. Because you are preparing your life in eternity. Kung sino ka dito, kung anong ugali mo dito sa lupa, yan ang magiging buhay mo sa langit. And prepare you to meet your God. Yes, isang inevitable din dito. We will see God face to face. Be excited to meet Him. Kaya dito pa lang sa lupa, hilingin niyo kung ilang taong kayo mabubuhay kasi talagang makikita niyo siya ng mukhaan. Maging excited kayo. Hindi yun sinasabi sa Bible na alam nila darating si Jesus, makikita nila si Jesus, mukhaan. Ano sinabi sa Bible? Doon sa Revelation. Nagtago sila. Nagtakip sila. They are not excited to see God, to see Jesus Christ alive. In literal and physical, but we will see God face to face and always looking forward. Ang buhay natin always looking forward. Although we are living at present, but all the present we are doing is in preparation for the future, for our eternity. So the question is this, are you living in preparation to meet your God? Hello? To meet our God face to face. Pinakamagandang investment sa buhay natin, nabubuhay ka sa paghahanda na makita ang Diyos. Maging para sa pera yan, maging sa iyong katawan, maging sa iyong relasyon, ini-invest mo ang lahat ng meron ka para makita ang Diyos. Lahat tayo magsitayo. Yes, God, there are two inevitables. We will meet you face to face, and that will happen in our death and in your second coming. Panginoon, maraming salamat. Pagpalain niyo ang buhay, ang puso ng bawat isa rito. And help them, Lord God, to live, preparing their heart for you. Help them, God, to live in preparation for their eternity. Help them, God, to live, Lord God, to make them excited, joyful, and looking forward to meet you face to face. Taas po natin ating mga kamay. Hindi kayo pababayaan ng Diyos. Ibibigay ng Diyos ang inyong pangailangan at ang desire niya ang maging desire nyo. At makita nyo ang tunay na kasiyahan, tunay na kapayapaan, tunay na kalakasan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon.